Saan ka pupuntahan? Pupunta kami kina kuya. Doon kami makikikain. Gusto ko yung ma-enjoy namin yung pagkain. Hindi yung daig pa namin nakikipag-unahan kung may makakain pa ba kami o ipauubayan na lang kahit isasubo na lang yung pagkain. Meron naman pagkain dito. Hindi naman lahat kinukuha ni mama eh. Saka ito na nga oh, nasa plato mo na. Huwag ka na umalis. Pupunta naman tayo dun bukas eh. Saka mahihirapan ka na makasakay niyan. Bukas na lang, tara na. Kumain na tayo rito. Kumakain na rin naman si mama eh. Saka nagtabi lang naman siya para sa kanya. Hingi ka na lang sa kanya kung gusto mo rin. Nakikikain ka na nga lang, juicy ka pa. Order naman to ng anak ko. Ang konti nga lang dahil 4 lang naman tayong kakain. Gusto mo pang makidayo para ano? Para may masabi ang kuya mo at maging masama ang tingin sa asawa mo. Hindi dapat ganon. Tingin mo ba makakakain pa kami niyan? Tingnan mo nga yung plato namin. Pati hotdog pinilian pa ng mama mo. Pati sahog ipinagdamot pa sa amin. Paskong Pasko ganito yung nararamdaman kong inis eh. Hindi mo lang pinatawad tong araw na to. Ang lakas magsabi na araw ito ng pagbibigayan. Pero siya yung nagdadamot. Kayo na lang ang kumain dyan. Magkakaiba at maraming katangian ng isang tao kaya madalas ay hindi sila nagkakasundo. Kahit pasabihing naging kapamilya na. Dahil ganon si Manet. Ayaw niyang namimigay. Ayaw niya ng may kahati at kahit na hindi kanya ay ipinagdadamot niya. Pero lahat ay may kaparusahan. Kapag dumating ang kanya, may matututunan kaya ang maramot na biyenan. Oh, Marky, bakit umiiyak ka na naman? Be, wala kang ganitong pagkain oh. Ang sarap! Naman, inaasar mo na naman pala yung bata. Iniinggit mo na naman ng pagkain tapos hindi niyo naman po bibigyan. Saka saan galing yan? Nakita ko lang sa kusina. Wala namang may-ari nito eh. Saka nasa bahay naman natin kaya kinain ko na. Ang tamis nga ng mangga eh. 3 to, kaso naubos ko na. Hindi niyo po alam kung kanino galing? 3 po pala yan. Bakit hindi niyo man lang binigyan yung bata kahit na 1 pisngi lang? Pinapaiyak niyo na lang po palagi eh. Ah, bakit naman ako mamimigay? Sa gusto ko yung pagkain. Turuan mo kasi yung anak mo na wag maging patay gutom. Grabe naman po kayo magsalita. Bata lang po ito. 3 years old pa lang si Marky para sabihan ninyo ng ganyan. Kayo nga po dapat ang mas nakakaintindi sa bata eh. Malamang po, paborito niya yung mangga, kaya hihingi at hihingi yan. Hindi naman po kawalan sa inyo kahit na 1 pisngi lang. Total, 3 naman yan. Tapos hindi din kayo yung bumili. Sa gusto ko eh. Ano ba magagawa mo? Naubusan ka lang kamo. Ang sarap pa naman. Sobra. Napabuntong hininga na lang si Shara sa inaasta ng kanyang biyenan. 5 taon na silang kasal ng asawa niya at halos 1 taon na nilang kasama si Manet, ang biyenan ni Shara. Dati kasi nakatira ito sa ibang bahay, malapit lang sa kanila, pero nung nagkaroon ng sunog sa lugar nila, nadamay ang bahay ni Manet. Simula nun, kinupkup na lang muna nila dahil ang sabi ng kapatid ng asawa ni Shara, ipaghagawa raw ulit ang bahay na nasunog. Pero 1 taon na, wala pa ring nangyayari. Laging sinasabi na sa kanila na lang daw muna tumira ang matanda habang wala pa itong maayos na bahay. Kung pagtira lang naman sa bahay, wala namang problema kay Shara. Dahil hindi naman masama ang ugali niya, lalo na sa biyenan niya. Kaso lang, sobrang damot naman ni Manet. Kahit na hindi kanya ang pagkain o gamit, kapag gusto niya, walang ibang pwedeng makinabang. Kapag sinita ito o kaya ay pinilit na mamigay o magpahiram, nagwawala ito at sinasabi niyang inaatake siya sa puso. Natatakot naman si Shara na baka may masamang mangyari sa kanyang biyenan, ay sa kanya pa ang sisi. Nung kinagabihan, kinausap ni Shara ang asawa, pero sinabi lang sa kanya na wag na raw niyang pansinin para walang gulo. Kaya hanggang sa kinabukasan, inis na inis pa rin si Shara. Nung nasa palengke siya at bumibili ng iluluto niyang ulam, nasa lubong niya ang kanyang kapatid. Oh, sakto. Ikaw na pala magbigay nito sa pogi kong pamangkin. Ano, natuwa ba siya dun sa bigay kong mangga? Matamis yun.
Yung pinakamatamis pa pinili ko. Iniwan ko lang doon sa kusina nyo. Wala kasing tao tapos nagmamadali na rin ako umalis eh. Ah, sa'yo pala galing yun? Oo, ang tamis no. Hindi naman namin natikman yun, kahit si Marky. Ha? Bakit? Tinatanong pa ba yan kung bakit? Yung biyenan mo na naman? Buisit yun ah. Aawain ko yun kapag nagkita kami nun. Hindi naman para sa kanya yung mangga. Sa pamangking ko yun. Sabi ko na nga ba eh. Naiinis nga ako. Paano si Carl? Ayaw pagsabihan yung mama niya. Kapag naman ako magsasabi dun sa biyenan ko, nagagalit sa akin. Ayaw ko namang lumala yung away namin. Matanda na yon. Baka mamatay yon. Ako pang makonsensya. Pero hindi pa rin naman tama yung ginagawa niya. Ang damot na nga niya tapos kinukuha niya pa rin yung hindi kanya. Kung ako sa'yo niyan, kapag wala yung asawa ko, hindi ako magluluto. O kung magluluto man ako, para sa amin lang ng anak ko. Ganun na lang ang gawin mo. Nakukonsensya naman ako, kuya. Kung masama lang sanang ugali ko eh. Eh di maging masama na lang ugali mo. Ang bait mo naman kasi. Kahit na ginaganon ka na. Gusto mo, sa bahay na lang kayo lagi kumain. Tapos pabayaan mo na yung biyenan mo. Ayoko maging pabigat sa ibang bahay, no? Tsaka may asawa ka na rin. Kaya nga kami bumukod para matuto ako eh. Kaso, stress nga lang sa biyenan ko. Sana nga, totoo na yung lilipat na siya sa March. Ipapagawa na raw ngayong September yung bahay niya. Sana nga. Konting tiis na lang. Kapag hindi pa rin, sabihan mo ko. Lalagyan ko ng lason yung pagkain. At dahil madamot siya, kanya lang lahat mapupunta yung lason. Huwag naman, kuya. Masama pa rin yun kahit na anong inis mo sa tao. Huwag ganon. Sige na. Salamat dito. Uwi na ako, ha? Umuunawa na naman si Shara kahit nasawang-sawa na siya sa salitang matatapos din naman ang pakikisama niya sa kanyang biyenan. Minsan pa, nagluto siya ng merienda. May natira kasing saging na pwede niyang gawing turon. Gusto rin kasi ng anak niya ang ganon kaya nagluto na lang siya. Matapos niyang magluto, nagtimpla na rin siya ng iinumin nila. Wala ang biyenan niya nun. Hindi niya alam kung saan nagpunta. Mabuti nga at dalawa lang sila ng anak niya, mas maraming nakain ng bata. Nung patapos na silang kumain, saka dumating si Manit. Ano kinakain nyo? Meron pa ba? Wala na po, ma. 4 lang naman naluto ko eh. Naubos na ni Marky. Napakadamot nyo naman. Hindi nyo man lang ako tinirhan ng pagkain. Ayan, ang suapang mong babae ka, tapos magrereklamo ka na ako ang madamot. Aba, sa ganyang ginagawa mo sa akin malamang magdadamot ako. Buti sana kung mabuti kang tao. Pati ba namang konting piraso ng pagkain ipagdadamot nyo pa sa akin? Ha? Sumakit sana yung mga tiyan nyo. Magtai sana kayo. Ma, sobra naman po yung sinasabi ninyo. 4 na piraso lang po yun. Tsaka hindi ko naman po alam kung anong oras kayo uuwi. Tsaka ayan, may dala naman kayong pagkain ninyo. Hindi naman po kami hihingi niyan. Aba, ang kapal naman na ng mukha mo kung hihingi ka pa, di ba? Patay gutom pa naman kayo ng anak mo. Tapos kapag hindi yan binigyan, ako ang pagsasabihan mo. Hindi po kami hihingi. Sana po masarap ang kain nyo dyan. Para sa kapirasong pagkain, magsasalita kayo ng ganyan. Lalo na sa bata. Hindi naman masama ang ugali ko kung hindi ka masama sa akin Buti pa si Karel. Sana siya na lang kasama ko Gusto nyo po ba? Sabihan ko siya na kunin kayo. Para dun kayo kay na Kuya Marlon tumira. Para malaman nilang anong ugaling meron kayo. Pag nandito ang anak ko, ang bait mo. Pakitang tao. Pweh! Hindi na lang pinansin ni Shara ang ugali ng kanyang biyenan. Dahil baka lumala na naman pag nagtalo sila. Sa huli, siya pa rin naman ang susuko. Pagka-uwi ng asawa niya, napag-usapan na naman nila si Manit. Love, wag ngayon. Pagod ako. Sabi ko naman sa'yo na hayaan mo na lang si Mama. Lagi ko na lang ba siya hahayaan? Alam mo, kapag palaging hinahayaan ng isang tao sa mali niyang ginagawa, nasasanay talaga siya. Tinotolerate mo naman ang mama mo. Ano naman ang gusto mong gawin ko? Simpleng bagay lang naman yun Alam mo naman ang mga matatanda, di ba? Kapag ayaw kang bigyan, huwag ka na manghingi. Bumili ka na lang. Kapag nagsalita ng hindi maganda, pabayaan mo na. Kasi wala lang din naman yun Hindi naman kasi yun ganoon. Hindi mo ako magets. Yung anak natin ang kawawa. Ay, inaantok na ako. Bukas na lang. Kaya mas lalong hindi nagiging masaya si Shara dahil na rin sa ugali ng kanyang asawa.
Sanay na ito kahit noong bata pa siya na kapag may ginagawang mali ang ina, isinasantabi na lang. Hindi sa ganong klase ng pamilya lumaki si Shara dahil kahit magulang nila ang gumagawa ng mali ay nagiging bukas sila para sabihin yun. Ilang araw pa ang lumipas, pinagtitiisan ni Shara ang ugali ng kanyang biyenan. Gaya nga ng sabi ng kanyang asawa, hanggang sa dumating na naman ang sandali na. Ma, ano pong ginagawa nyo? Bakit naman po ninyo dinidilaan yung ulam? Para akin na lang lahat yan. Paano naman po kami ng anak ko? Ay, magluto kayo ng itlog dyan. Ako na nga po nagluto niyan eh. Bakit? Masama ba? Gusto ko to eh. Kaya dapat akin na tong lahat. Bakit? Madamot din naman kayo sa akin ah. Akala mo ba hindi ko alam na kumain kayo ng Jollibee? Nakita ko sa basurahan na meron doon. Hindi nyo man lang ako inalok? Ni hindi nyo man lang tinanong kung gusto ko rin ba nun? Yung bata lang po ang kumain. Pasalubong sa kanya ni kuya. Kahit na! Tinuturuan mo pa pati anak mo na magdamot sa lola niya. Paano yan kapag lumaki na siya? Ang matatandaan na lang niya na yung pagbabawal mo sa kanya na magbigay. Gusto mo pang lumaki na madamot ang anak mo. Ma, hindi ko po tinuturuan ng anak ko. Kayo po ang nakikitaan niya ng kadamutan. Kahit nga po inaasar niyo siya palagi, sinasabi ko sa kanya na huwag siyang magiging madamot. Ay sus! Kunwari ka pa, no? Eh yung pakinabang mo naman sa mga pagkain na meron dito sa bahay eh. Galing naman yun sa anak ko. Kaya hanggat nakikitira ka dito sa bahay niya, ayusin mo yung pakikitungo mo sa akin. Baliktad po ata. Ako po ang asawa. Natural lang po na nakatira kami sa isang bahay. Mawalang gahalang na po ah. Kayo po ang nakikitira sa amin. Pweh! Huwag mo nga akong kakausapin ng ganyan. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako natutuwa. Kahit napapiliin natin ang anak ko, nanay pa rin ang pipiliin niya. Ayan, naduraan mo na pati yung kanin. Wala ka ng pakikinabangan dyan. Wala kayong kakainin dyan. Hindi yan pagdadamot. Pagkuha lang yan ng kung anong meron sa akin. Naiyak na lang si Shara dahil pigil na pigil ang kanyang galit. Hindi naman niya kayang sigawan ng matanda kahit na gustong gusto na niya. Hindi naubos ni Manette ang mga pagkaing nilawayan niya, kaya itinabi niya na lang ito. Si Shara naman, nagluto na lang ng para sa kanila ng anak niya. Ilang araw na masama ang loob ni Shara, pero wala siyang mapagsabihan. Ayaw niyang malaman ng pamilya niya ang problema niya sa kanyang biyenan. May mga pagkakataon pang hindi lang pagkain ang pinagdadamot ni Manette. Umabot pa sa punto na pati ang kuryente. Natutulog kasi ang mag-ina noong tanghali. Nagising na lang sila na pawis na pawis. Akala ni Shara walang kuryente, pero nung narinig niyang nanonood ng telebisyon ang kapitbahay nila, tiningnan niya kung may problema sa kuryente nila. Oh, wag mong bubuksan yan. Ma, ang init. Tanghaling tapat papatayin mo yung kuryente? Natutulog kami ni Marky. May ambag ka ba sa kuryente? Wala naman yata, di ba? Kasi wala ka namang trabaho. Hindi rin naman po kayo ang nagbabayad niyan. Aba, sasagot ka pa? Magtipid tayo. Ang mahal ng kuryente ngayon. Kawawa na ba ng anak ko magbabayad ng mahal? Dapat tulungan natin siyang magtipid. Ma, minsan na nga lang po kayo nandito sa bahay ng ganitong oras. Ginugulo niyo pa kami. Hindi po pwede yung ganito. Pati ba naman po itong kuryente ipagdadamot ninyo pang magamit namin? Sa init ng panahon ngayon, ma, gusto niyo pa pong magtiis kami? Sobra na po ito. Ayoko na nga magsalita at laging sinasabi ni Carla hayaan na kita. Pero pagdating sa ganito, hindi na pwedeng hahayaan ka na lang. Lumalala na po kayo eh. Nung una, sa pagkain ka nagdadamot, ngayon pati yung hindi naman inyo. Hindi mo kasi alam kung gaano kahirap kumita ng pera dahil pabigat ka sa anak ko. Hindi ako madamot. Kahit na kailan hindi ako nagdamot. Yung mga pagkain, sa akin kasi yon. Saka hindi lang naman ako namimigay kapag gusto ko yung pagkain. Hindi mo maintindihan ng sinasabi sa'yo. Mas hindi niyo po maintindihan ang sinasabi ko. Huwag ninyong papatayin yan. Baka palayasin ko kayo rito. Halata sa tono ng pananalita ni Shara na seryoso siya. Hindi naman na niya dapat masasabi ang mga salita na yon kung hindi lang siya ininis ng kanyang biyenan. Sino ba namang matutuwa na naistorbo ang tulog dahil pinatayan ng kuryente? Nung kinagabihan, umuwi si Carl. May dala pa siyang pagkain. Wow! Para sa akin lahat yan, nak! Alam na alam mong paborito ko talaga ang siopaw. Yung isa lang po sa inyo, ma. Kay Shara na po yung isa at yung shawarma.
Ay, bakit ang dami sa kanya? Kaso nakagatan ko na to lahat. Huli mo na sinabi May laway ko na to. Maarte pa naman yung asawa mo. Ayaw niyang kumain ng nakainan na ng iba. Paano to? Hindi na, ayokong kumain. O di ba? Ayaw naman pala ng asawa mo. Buti na lang andito ako. Makakain ko to lahat. Uy, gusto ko rin yung juice. Akin na lang din yan. Hindi naman pwede sa anak nyo yan. Gabi na. Akin na lang lahat yan. Sugapa ka na madamot ka pa. Iyo talaga yung lahat. May binubulong ka ba dyan, Shara? Wala. Masama yata ang timpla ng asawa mo. Pumasok ba naman sa kwarto nyo? Salamat dito, anak, ha? Oo nga pala. Sahod mo na ngayon, no? Bigay mo na sa akin yung pera. Pang-budget dito sa bahay. Mag-grocery ako bukas. Wala na kasing bigas Kay Shara ko po to ibibigay, ma. Ay, bakit? Ako ang nanay mo. Bakit sa ibang tao mo ibibigay? Wala akong pakialam kung asawa mo yon. Bigyan mo ng allowance nila ng anak nyo. Kasi wala naman silang ibang pinupuntahan at pinagkakagastusan. Para ako na mag-budget dito sa bahay. Alam mo namang mas may alam naman ako pagdating sa ganyan. Yung asawa mo kasi, hala sige, bili kung ano-ano na lang. Walang alam sa pagbabudget, kaya wala kayong ipon. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman aanuhin ang pera na yan. Ibibili ko ng gamit at pagkain dito sa bahay. Hindi na umapila pa si Carl. Binigay niya ang sahod sa kanyang ina. Matapos nun ay nagbigay sila ng 2,000 para sa kanyang asawa. Kung sakali raw na may gusto itong bilhin. Naiiyak na lang si Shara sa mga nangyayari. Hindi niya akalain na magsisisi siya na nakapangasawa siya ng ganon at nagkaroon siya ng biyenan na sobrang damot. Binigyan niya ulit ng pagkakataon ng asawa niya dahil ayaw niyang lumaking walang ama ang kanyang anak. Ilang araw ang lumipas, wala na agad bigas. Balak pa naman ni Shara na magluto. Ang bilis naman maubos ng bigas. Kabibili lang nun ah. 1 kaban yun. Nasaan naman na kaya yun? Tapos, bakit wala yung ibang sangkap? Walang laman yung ref? Ha? Nasaan na yung mga grocery? Pinasok ba kami sa bahay at ninakawan kami? Nagtataka si Shara pero wala na siyang oras para isipin pa yon. Lumabas na siya para bumili ng bigas at ilang mga sangkap sa lulutuin niyang ulam. Pag-uwi niya, naabutan niya ang kanyang biyenan. Nagsasaing na ito. Bumili po kayo ng bigas, ma? Bakit wala na rito yung bigas? Bakit mo hinahanap? Ikaw ba ang bumili nun? Po? Bingi ka ba o mahina ang kukote mo? Kasi po, ang tanda ko, bumili kayo ng 1 kaban na bigas. Yung binigay na pera ng asawa ko, ipinang-grocery niyo rin po. Tapos wala po sa kusina. 2 kilong karne ng baboy at manok lang tong nandito sa refo. Tapos wala pa kahit man lang bawang, sibuyas, tapos wala rin yung asin. Ikaw ba ang bumili nun? Kung hindi naman ikaw ang bumili, wala kang karapatan na itanong kung nasaan. Aba, malamang itinabi ko. Ang galing mo naman kahit na hindi ka umambag, ikaw yung gagamit dito sa bahay. Ma-grocery yun. Stock po dapat dito sa bahay. Kapag itinago niyo yun, anong gagamitin ko kapag magluluto ako? Maghintay ka na ako ang magluto. Gaya nito, ako na nagsaing. Kaso sa akin nga lang to. Konti lang na isaing ko kasi konti lang ang kakainin ko ngayon. Magsasaing na lang ako para sa amin ni Marky. Hintayin ko na lang maluto yun. Bumili ka ng sarili mong rice cooker. Hindi ako nagpapahiram ng gamit. Hindi po yan sa inyo. Lahat ng gamit ninyo nasunog noon. Gamit ng anak ko, kaya gamit ko. Bumili ka o manghingi ka doon sa mga magulang mo ng gamit. Tabi nga dyan, pinapainit mo ang ulo ko. Tinutuo nga ni Manette na hindi niya pinahiram kahit nalutuan si Shara. Nanggagalaiti na nga ito sa galit, pero pinipigilan na sumabog at baka makapagsalita pa ng hindi maganda. Sa inis ni Shara, pumunta sila ng anak niya sa bahay ni na Denmark. Doon siya umiyak para makapaglabas ng inis. Di ba? Paano ko naman matatagalan yun? Ang lala. Pinagdadamutan niya ako pati gamit. Hindi naman yun kanya. Parang gusto niya magpundar ako ng sakin. Ano bang akala niya sa akin, ha? Asawa ako ng anak niya. Naiinis na rin ako pati kay Carl. Pipi ata yun. Walang boses pagdating sa nanay niya. Naiinis talaga ako. Makikipaghiwalay na talaga ako doon. Pagpunta ni Carl dito mamaya, kakausapin ko yon. Alam mo, ayoko naman sana makialam Pero ayoko nahihirapan kang ganyan.
Tanong mo pa rito kay Ate Faye mo kung ganyan ba nararanasan niya kina mama. Di ba 3 months nakitira si mama dito nung nagbakasyon sila? Malamang hindi naman kasi ganun ang ugali ni Mama. Ang stress ko talaga sa biyenan ko. Parang araw-araw may kalokohan siyang ginagawa eh. Kulang na lang bawiin niyang anak niya. Sila magsama habang buhay eh. Kung hindi lang talaga kami kasal niya ni Carl. Nagsisisi na talaga ako. Sana hindi na lang ako nagpakasal. Ngayon kasalanan akong makikipaghiwalay ako. Sana nung nabuntis ako, lumayo na lang ako. Nagtrabaho para itaguyod yung anak ko mag-isa. Total, ganun din naman ang gusto mangyari ng biyenan ko eh. Basta, naiinis ako sa kanila mag-ina. Inilabas ni Shara lahat ng inis niya. Pinapayuhan naman siya ng kanyang kapatid at hipag. Maayos na pagpapayo na hindi agad paghihiwalay ang solusyon. Dahil magiging maayos sana sila kung magiging maayos si Carl. Dahil siya ang magiging kakampi ng asawa niya. Nung umuwi na si Carl galing trabaho, hindi niya nakita ang mag-ina niya sa bahay. Kaya alam na niya kung saan ito pupuntahan. Ayaw makipag-usap ni Shara, kaya ang kuya niya ang kumausap kay Carl. Naririnig naman niya ang usapan dahil manipis lang naman ang pader ng kwarto kung nasaan sila ng anak niya. Yun na nga, naiintindihan ko naman na nanay mo yun. Itong usapan natin, lalaki sa lalaki to. 25 years na kaming kasal ng asawa ko. Sasabihin ko sa iyo na normal na may awayan, na may suyuan na ganito. Pero hindi normal na maging mama's boy. Pinapahalagahan ko lang naman yung nanay ko, kuya. Pero yung asawa mo, hindi. Yung nanay ng anak mo, binabaliwala mo. Kasi kung ganyan ka sa kapatid ko, baka nga tama lang na maghiwalay na kayo kung alam mo lang yung stress dyan sa nanay mo. Kaya nga, kinausap ko na si mama. Inilabas na niya yung mga itinatago niya. Minsan kasi, ganun lang yun si mama eh. Pero kapag nakausap naman na ng maayos, okay naman siya. Puro na lang ba pakiusapan? Kung hindi mo pagsasabihan, hindi alam ang gagawin? Alam mo, para matapos na tong ganito, ibukod mo na yung nanay mo. Kung hindi pa ayos yung bahay, mangupahan siya. May murang upahan dyan. Total, isa lang naman siya eh. Bakit hindi nyo kunin yun? 800 monthly lang yun. Ayaw kasi ng mga kapatid ko. Sana hindi ka na muna nag-asawa kung wala kang sariling desisyon, no? Ilang taon ka na. Late na maturity mo. Para kang bata na nasa saya pa ng nanay mo. Hindi mo lang kasi ako naiintindihan. Saka si Shara ang gusto kong makausap. Susunduin ko na para makauwi na kami. Kaya nga akong kaharap mo eh. Dahil ayaw na ng kapatid kong kausap ka. Kaya naman pala ganun kainis yun eh. Nakakapi ko naman pala talaga yung mga sinasabi at sinasagot mo. Buti na lang si Shara naging asawa mo. Kasi kung iba yan, baka kawawa yan nanay mo. Maya-maya lang din ay lumabas na si Shara. Kinausap siya ng asawa niya at sinabi na aayusin niya raw ang tungkol sa kanyang ina. Kakausapin niya raw ulit si Manet para hindi na raw laging sumasakit ang ulo ni Shara. Hindi na naniniwala si Shara sa mga sinasabi ng kanyang asawa pero sumama pa rin siyang umuwi dahil yung anak na nila ang kusang sumama sa tatay nito. Hindi kumikibo si Shara nung nakauwi na sila. Kain na tayo, nak. Nagluto na ako. Tara na, Han. Busog pa ako. Kumain na ako kina kuya. Kayo na lang. Baka mamaya kulang pa yan sa mama mo. Oo nga, nak. Hayaan mo na. Kasi yung luto ko pang ating dalawa lang. Hindi ko naman alam na uuwi pala si Shara. Saka buti na lang kumain na siya. O tara na, nak. Nakahain na sa mesa. Hinihintay na lang kitang umuwi. Katulad nga ng inaasahan ni Shara, hindi nga nagbabago ang kanyang biyenan. Lalo na ang kanyang asawa. Pakiramdam niya ay wala ng pag-asang magbago ang mag-ina. Kaya napag-isip-isip na niya na kailangan na niyang kumita ng pera para kung sakaling aalis na siya ron, wala nang balikan. Ilang araw ang lumipas. Palihim na naghahanap ng trabaho si Shara hanggang sa may nakita siya. Pinaiwan niya sa kanyang kapatid ang anak niya. Nung natapos ang interview, nakuha siya at pwede na siyang magsimulang pumasok sa susunod na araw. Ang balak niya, ipapaiwan niya muna sa kuya niya ang anak niya dahil wala naman ng bata ang mga yon. Gusto rin nilang alagaan si Marky. Hindi na nagpaalam si Shara sa kanyang asawa dahil pakiramdam niya ay wala naman itong pakialam sa kanya. Noong araw na papasok na sa trabaho si Shara, habang nagsasabon siya ng katawan,
biglang nawala ang tubig. Hala, bakit walang lumalabas? Ano pa yan? May shampoo pa naman na yung ulo ko. Lumabas siya at noon niya nakita na kinandado ng biyenan niya ang tubig. Nainis siya kaya bahagya niyang naitulak ang matanda. Humingi naman siya ng tawad pero pakunwari na inatake sa puso si Manet. Dahil doon, naitakbo siya sa ospital. Hindi nakapasok sa trabaho si Shara. Nung hapon na, dumating ang asawa niya sa ospital. Nag-aalala. Anong nangyari, ma? Okay ka lang po ba? Anak ko, buti na lang nandito ka na. Natatakot na ako dyan sa asawa mo eh. Tinulak niya ba naman ako? Munti ka na akong mabagok. Han, bakit naman ganun? Hindi ko yan tinulak ng malakas ha. Hinawi ko lang siya para buksan yung tubig. Naliligo ako at alam niyang ginagamit yung tubig, isasarado niya dahil lang aalis siya. Nagtitipid lang naman ako, anak. Alam mo naman na tumaas ang bills natin sa bahay, kaya naaawa na ako sa'yo. Malay ko bang mamasamain yun ng asawa mo? Hindi ko rin naman alam na ginagamit niya. Di ba may balde sa banyo? Akala ko may laman yun. Okay na. Alam ko namang maniniwala ka dyan sa nanay mo eh. Oo na. Masama na akong manugang. Bastos na ako. Ano pa? Madamot? Palasagot? Hindi marunong mag-adjust? Oo na. Lahat na ng kasamaan nasa akin na. Plastic ako na nagbago na ugali ko. Pakitang tao lang yung kabaitan ko noon. Sige na. Mas nakakaawa ang mama mo. Hayaan na lang natin siya, no? Hayaan na lang natin kasi matanda na siya. Oo na. Sige na. Han, di ba kinausap na kita tungkol dito? Hindi mo na ako kailangan kausapin tungkol dyan. Pagod na ako sa'yo at sa mama mo. Hindi ko na kaya magtiis ng ganito. Mukha namang ayaw mong mama mo mag-adjust. O edi sige, kami na lang ng anak mo ang aalis. Masama naman akong tao. Hindi kami pwede magsama ng mama mo. Han, please naman. May sakit na nga si mama, oh. Nasa ospital pa tayo. Palipasin mo na lang muna to. Sige na. Ako na naman mag-a-adjust? Sa bagay, ano ba namang aasahan ko sa'yo? Malamang maaawa ka sa mama mo. Sige na, uuwi na ako. Kukunin ko pa si Marky. Wala naman talagang sakit si Manet, pero nagpapanggap siyang nanghihina kahit na nasa loob lang siya ng bahay. Dahil naaawa sa kanya si Carl, hinahayaan na naman siyang gawin ang gusto niya. Kahit na ang laking epekto noon sa mag-ina niya. Nakapagtrabaho na si Shara, alam na rin ng asawa niya. Nung una, pinipigilan siya dahil gusto na siya muna ang mag-alaga kay Manet. Pero naging matigas na si Shara. Nagkakaroon na siya ng sarili niyang desisyon dahil ayaw niyang magtagal sa ganong sitwasyon. Ayaw niyang habang buhay na siya ang makikisama. Mas gugustuhin niyang magsimula muli kaysa magtiis. Ilang linggo ang lumipas, unang sahod ni Shara. Bumili agad siya ng pagkain para sa anak niya. Noong nasa bahay na sila, inilapag niya muna saglit ang pagkaing binili niya sa lamesa. Papalitan niya lang muna sana ng damit ang anak niya dahil natapunan ng kinain itong sorbetes kanina. Paglabas niya, nakita niyang kinakamay na ng biyenan niya ang mga pagkain. Wala na, nakabay ko na. Akin na to. Masaya ka pa niyan? Talagang tinatawanan mo pang pangbababoy mo sa pagkain? Eh bakit ka ba nagagalit? Hihingi lang naman ako ah. Ganyan ka manghingi? Aba ang tapang mo na. Akala mo naman kung sino kang kumikita ng malaki? Pweh! Magkano lang yung sahod mo? Pambili ko lang yan ng pangkusko sa paa ko, no? Para manghihingi lang ng kaunting pagkain, ayaw mo pa? Paano nga naman ako magsasabi sa'yo na hihingi ako? Eh alam ko naman na pagdadamutan mo ko. Kakaiba kasi yung ugali mo. Ako pa po, ang kakaiba ang ugali ha. May papo ka pa dyan sa pananalita mo. Bastos ka namang buwisit ka. Ay, kung may pinagsisisihan talaga ako, alam mo kung ano yon? Yung pumayag ako na pakasalan ka ng anak ko. Ayoko sa maramot! Mas nagsisisi po ako kung alam nyo lang. Lalo na nung pumayag akong dito kayo tumira sa bahay namin. Huwag po kayo mag-alala. Hindi lang po kayong naiinis. Ako kasi matagal na. Hindi ko na nga po kayo magtiis ng mas matagal pa. Sa susunod naman yan, hindi na po tayo magkikita. Habang nagtatalo ang dalawa, saka naman dumating si Carl. Oh, ano nangyayari? Anak, pasensya ka na ha. Kukuha lang naman sana ako ng pagkain kaso ayaw ng asawa mo. Sinusumbat niya pa nga sa akin na gastos niya raw to. Galing sa sahod niya. Tapos ang gusto niya, silang dalawa lang ni Marky ang kakain. Han, alam mo naman na may sakit si mama eh.
Hindi siya pwedeng laging masama ang loob. Anak, huwag naman kayong mag-away ng dahil lang sa akin. Baka mamaya masamain na naman ang asawa mo. Sige, pakinggan mong mama mo. Ni hindi mo malang tinanong kung anong side ko. Talagang bias ka. Diyan ka sa nanay mo maniwala, ha? Sige na, hindi na ako kukuha ng pagkain. Magluluto na lang ako. Kanina pa kasi ako nagugutom. Walang tao rito. Wala akong kasama. Tapos nahihilo pa ako kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nahihiya naman ako. Masyado naman ako nagiging pabigat dito sa bahay nyo. Baka mamaya sabihin na naman sa akin ng asawa mo na nakikitira na nga lang ako sa inyo. Tama nga si Shara. Ang binan niya ang kinaawaan ng asawa niya. Galit na siya pero hindi niya maipakita dahil naroon ang anak nila. Nung tulog na ang bata, saka nag-usap ang mag-asawa. Sa susunod na sahod ko, hindi na kami dito titira ng anak ko. Kung babalik man kami rito, baka kapag gawa ng bahay ng nanay mo at nakalipat na siya doon. Ano ba talagang problema, Han? Anong problema? Hindi mo alam kung anong problema? Awang-awa ka sa nanay mo pero hindi ka malang naaawa sa amin. Anong sinasabi niyang ayaw siyang bigyan? Kung kilala mo ako, alam mong kahit kailan hindi ako nagdamot sa kahit na sinong tao. Magbibigay ako sa kanya kahit na naiinis ako sa ugali niya. Pero ano bang ginawa niya? Kinamay niya yung spaghetti, nilamukos niya, tapos sasabihin niyang hindi na namin makakain yun kasi nakamay na niya at sa kanya na lang? O sige, gusto mo ba ng spaghetti? O-order ako ngayon. Sana sinabi mo sa akin para binilan na lang kita. Konting pangunawa lang naman eh. Kasi yung mga matatanda ganyan talaga ang ugali. Hindi mo kasi naiintindihan. Hindi yun sa simpleng spaghetti lang. Sobrang damot ng mama mo. Tapos sobra pa siya kung magpaawa. Hindi mo ba nakikita, ha? May bagong mga plato. Bakit? Tinago ng mama mo yung mga plato. Inilalabas na lang kapag gagamitin niya. Gagamitin yung dalawa. Yung sa amin ng anak natin, ayun, bumili ako. Hindi ka ba nagtataka bakit nasa kwarto natin ang rice cooker? O itong mga bigas. Itong mga lintik na sibuyas na to. Hindi mo ba gets kung bakit nagtitiis ako sa ganitong itsura ng kwarto kahit na may kusina tayo? Hindi dahil madamot ako at ayaw kong makinabang ang mama mo, kundi para hindi kami maubusan ng anak mo. Buti sana kung sa akin lang siya galit o madamot. Baka mapagtiisan ko pa eh. Kaso damay pati ang apo niya. Ganun lang kasi talaga si mama eh. Pero mabait naman siya. Hindi pa lang talaga kayo nagkakasundong dalawa. Lintik na palusot yan. Nakakapagod. Ang detalyado na ng sinabi ko sa'yo, hindi mo pa rin ako maintindihan. Kailan mo kaya kami pipiliin ng anak mo? Kailan mo kaya makikita yung mali ng nanay mo? Sobrang sama na naman ang loob ni Shara. Umiiyak pa nga siya bago matulog. Dahil gustong-gusto na talaga niyang umalis. Pero sa tuwing magtatangka siya, ang anak naman nila ang naghahanap ng tatay. Umiiyak ang bata. Gusto niya nakasama ang kanyang ama. Kaya kung aalis sila at iiwan si Carl, kawawa ang anak nila. Siya ang sasalo ng mga sama ng loob. Paano niya ipaliliwanag sa murang kaisipan ng anak niya ang sitwasyon na gusto niyang iwan? Hindi na masaya si Shara, pero kumakapit pa siya para sa kanyang anak. Lumipas muli ang mga ilang buwan at linggo hanggang sa nagpasko. Merry Christmas, Marky. Ito ang gift ni Papa para sa'yo. Wow! Ang laki namang regalo niyan! Ano ba yan? Pambata ba yan? Akin na lang sana yung malaki. Itong akin maliit lang oh. Tapos isa lang. Sa kanya, 2. Pambata yan, Ma. Laruan yan pero box lang ang malaki niyan. Eh, yung isang paper bag, kanino yan? Akin yan? Nakita ko laman yan, wallet eh. Akin na lang yan. Kay Shara to, Ma. Regalo ko sa kanya. Wala naman siyang regalo sa'yo. Hindi mo naman kailangan ng wallet, no? Sa Pasko naman, matuto ka namang magbigay at magpaubaya. Sa akin na lang yan, ha? Kahit sana ngayong Pasko man lang matuto kang wag magdamot. Kanina hinihingi ko yung isang regalo, ipinasok mo agad sa kwarto mo. Sana kapag nagbagong taon na, magbago ka na. Yun ang wish ko para sa'yo. Yung wag ka na maging masama sa biyenan mo, tapos wag kang maging maramot, para hindi naman mamana ng apo ko yung ganong ugali. Kasi pansin ko ngayon, parang tinuturuan mo na yung bata na magdamot. Pasko ngayon, gusto ko sana yung chill lang yung araw ko. Sige na, ibigay mo na yung regalo mo para sa akin dyan sa mama mo.
Wala naman akong laban dyan eh. Ayun, buti naman. Salamat, anak ko. Sa'yo lang ako magpapasalamat kasi ikaw ang nagregalo nito eh. Bakit ako magpapasalamat sa asawa mo, di ba? Dapat siya lang naman ang tatanggap ng regalo. Isa pa, ngayon na lang yan magbibigay sa akin. Parang ang sama pa ng loob niya. Nakasimangot pa, oh. Ay, kapag madamot na tao talaga, kahit araw ng pagbibigayan, masama ang loob. Hayaan mo, love. Bibilan na lang kita sa susunod. Paubaya mo na lang kay mama. Total, Pasko naman eh. Kahit naman hindi Pasko, ganyan yan eh. Ay tara, kumain na tayo. Kanina pa ako nagugutom. Oh, Shara, sandukan mo yung anak mo. Pero isa lang sa kanya. Tapos hati na kayo doon. Sa akin tong iba kasi paborito ko to eh. Konti lang yung order natin. Nakain ko na kasi yung iba kanina. Total Pasko naman, iyon na lang po yan. Baka kasi kulangin pa po yan sa kakainin nyo. Sure ka ba, Han? Iyon na lang itong sa akin. Hindi na. Kung ayaw mo, ibigay mo sa mama mo. Ito na lang kakainin namin ni Marky. Spaghetti na lang. Tapos kukuha na lang kami ng cake. Oh, nasan yung cake? Bakit karton na lang to? Tinabi ko na kasi kakainin ko pa yun bukas habang nagkakape ako. Saka konti lang naman yun. Ang liit lang nun eh. Hayaan mo na, Han. Matamis naman yun eh. Ito na lang ang kainin mo. May natira pa rito na 3 barbecue. Bigay mo tong isa kay Marky. Ay, gusto ko yan, nak. Akin na lang yung 2. Tapos itong isa, hati na lang silang 2. Konti lang naman kumain si Marky. Bakit 3 na lang yan? Ang dami niyan kanina. Umidlip lang kami ni Marky na ubos na. Kumain kasi ako kanina. Pumapapak lang ako tapos ang dami ko na palang nakain. May 5 pa kaso nasa rep. Huwag niyong gagalawin yun ha kasi kakainin ko pa yun bukas. Minsan lang ako makakain ng ganyan. Huwag niyong gagalawin yung mga nasa rep ha. Akin lahat yon. Paborito kasi yan ni mama eh. Hayaan mo na, Han. Huwag ka na magpaka-stress. Kasi Pasko naman ngayon. Nakakawalang gana naman kumain. Kayo na lang kumain dyan. Oh, inyo na pati tong salad. Yun, buti naman binigay mo. Hihingin ko pa lang sana eh. Kasi nakain ko na yung ganyan ko kanina. Ang sarap pa naman yan. Konti lang nagawa niyan eh. Oh, saan ka pupuntahan? Pupunta kami kina kuya. Doon kami makikikain. Gusto ko yung ma-enjoy namin yung pagkain. Hindi yung daig pa naming nakikipag-unahan kung may makakain pa ba kami o ipauubayan na lang kahit isasubo na lang yung pagkain. Meron naman pagkain dito ah. Hindi naman lahat kinukuha ni mama. Saka ito na nga oh, nasa plato mo na. Huwag ka na umalis. Pupunta naman tayo dun bukas eh. Saka mahihirapan ka na makasakay niyan. Bukas na lang. Tara na, kumain na tayo rito. Kumakain na rin naman si mama eh. Saka nagtabi lang naman siya para sa kanya. Hingi ka na lang sa kanya kung gusto mo rin. Nakikikain ka na nga lang, choosy ka pa. Order naman to ng anak ko. Ang konti nga lang dahil 4 lang naman tayong kakain. Gusto mo pa makidayo? Para ano? Para may masabi ang kuya mo at sumama ang tingin sa asawa mo? Hindi dapat ganon. Tingin mo ba makakakain pa kami niyan? Tingnan mo nga yung plato namin. Pati hotdog pinilian pa ng mama mo. Pati sahog ipinagdamot pa sa amin. Paskong Pasko, ganito yung nararamdaman kong inis. Hindi mo lang pinatawad tong araw na to. Ang lakas magsabi na araw to ng pagbibigayan. Pero siya yung nagdadamot. Kayo na lang kumain dyan. Hayaan mo yan, nak. Nag-iinarte lang yung asawa mo. Oh, ito, kain ka na. Itong isang lumpia, iyon na lang to. Gusto mo ba dito? Hindi man lang pinigilan ni Carl ang kanyang asawa na umalis. Habang nasa biyahe nga ay umiiyak si Shara. Hindi na niya alam kung saan pa ba siya lulugar. Pagod na siyang magtiis pero wala naman siyang kakampi. Pagdating sa bahay ng kuya niya, doon lang siya nakakain ng maayos. Dahil madaling araw pa lang, natulog na rin agad si Marky. Pero si Shara, gising na gising. Grabe naman yung nangyari dun sa bahay nyo. Tuloy ba naman na aalis na yung biyenan mo sa March? Hindi nga eh. Kinailangan daw yung pera na pagpapatuloy ng bahay. Di ba? Napadiran na. Kulang pa ng bubong tapos yung kung ano-ano pa. Baka nga raw mga bandang July pa next year may pagpapatuloy yun. Ewan ko. Anong balak mo dun sa sinasabi mong makikipag-iwalay ka sa asawa mo? Paano ko gagawin? Iyak nang iyak yan si Marky kapag ilang araw hindi nakikita yung tatay. Sabi mo nga kapag nandito sa inyo umiiyak, yung tatay ang hinahanap. Kawawa naman yung anak ko. Pero kawawa ka rin naman. Ang nakakagalit dito si Carl eh. Sa totoo lang, konti na lang masusuntok ko na yung asawa mo eh. Naiinis ako sa ginagawa niya.
Hindi man lang manindigan sa asawa at anak. May mga ganong klase palang lalaki. Ilang beses na nga kami nag-away. Paano ito pa ha, kuya? May malala kaming away nung nakaraan. Ito lang talaga mga 3 days ago siguro yun. Tungkol naman saan? Sumabog na ako sa inis eh. Diba? Day off ko nung nakaraan. Nasa bahay ako noon kasi gusto ko sana magpahinga. Wala na akong problema kung magluluto siya para sa sarili niya. Nakakagalit. Kwento pa lang to, naiinis na ako ha. Kalahin mo kinuha niya yung pagkain ng bata. Tulog ako nito. Hindi naman pwedeng ikulong ko sa kwarto si Marky. Nasa sala lang naman madalas yung bata. Oh, di ba kinuha niya yung pagkain ng bata? Mamon yun. Yung bigay mong isang balot, tapos nagising ako umiiyak si Marky. Paglabas ko, sinusuksok niya sa bibig ng anak ko yung isang buong mamon. Gaano ba kalaki yung mamon, di ba? Sa galit ko, sinigawan ko talaga siya. Aba kung hindi ba naman tarantado? Di ba? Sino matutuwa nun? Tinanong ko nga siya kung bakit naman niya ginano ng anak ko eh. Sabi ba naman niya madamot daw yung bata? Alam ko hindi madamot ang anak ko, kuya. Sinasabi ko sa kanya, kapag nanghingi ka kay Marky, mas malaki pang ibibigay niya. Kinuha niya nga raw yung mamon kasi ayaw ibigay ng bata. Tapos binabawi sa kanya. Nangihingi. Kuya, 3 years old yun. Paano ko nabulunan ng anak ko? Mahihirapan yung huminga, lalo dumidikit pa sa ngalang-ngalang mamon, di ba? Nagsigawan talaga kami sa bahay nun. Pagdating ba naman ni Carl sa akin panagalit? Kasi baka daw atake sa puso yung nanay niya. Sa galit ko talaga pinagbababato ko yung mga pagkaing dala ni Marky. Kako hindi rin naman kami makikinabang dun eh. Pinalampas ko na lang kasi magpapasko. Kaso, wala. Ganun pa rin. Alam mo, sa totoo lang, wala nang pag-asa yung biyenan mo at yung asawa mo eh. Nakakaawa nga si Marky. Kasi kung titignan, kaya siyang gawa ng masama ng biyenan mo. Hanggang kailan ganyan si Carl? Hanggang kailan ganyan ang buhay mo? Hindi ako sumang-ayon nung unang makipaghiwalay ka ha? Pero utang na loob, Shara. Mauunawaan din ng anak mo yan balang araw. Kung hindi ka ipaglalaban ng asawa mo, huwag mo na ipaglaban ang relasyon nyo. Tama na. Nahihirapan ako, kuya. Totoo lang. Sobrang daling sabihin hiwalayan ko eh. Minsan sobrang daling isipin talaga na gusto kong lumayo. Kaso umaasa pa rin ako sa relasyon namin. Naiiyak na naman ako. Bakit kasi ganito eh? Paskong Pasko. Hindi naman ikakaila ni Shara na mahal niya ang kanyang asawa. Alam niya sa sarili niyang pagod na siyang umunawa at makisama pero hindi pa rin naman siya masisisi na gusto niyang buo ang pamilya nila. Ang gusto niya lang naman, ang matuto ang asawa niya na bigyan sila ng pansin at ilayo ang nanay nito sa kanya. Nagkaayos na muli ang mag-asawa dahil sa pagtitiis na naman ni Shara. Para na siyang nawawala ng respeto sa sarili dahil paulit-ulit na pagbalik sa ganong sitwasyon. Sumapit ang bagong taon. Ang problema na naman ang pagiging madamot ni Manet. Tinago kasi ni Manet ang ibang handa. Kaunti ang natira sa kanila na halos ayaw pang ipakain sa kanila. Hanggang sa katatago ni Manet na panis na ang pagkain. Ganon siya palagi dahil sa katatago at pagdadamot niya, laging nasasayang ang pagkain. Minsan pa, wala si Shara. Naiwan sa bahay ang anak niya kasama si Carl at Manet. Hindi naman akalain ni Shara na aalis ang asawa niya nung hapon dahil bigla ang pinatawag sa trabaho. Kaya naiwan si Marky sa lola niya. Nung bandang 6:00 ng gabi, umuwi si Shara. Tahimik ang bahay, ni hindi niya naririnig ang anak niya. Sakto na dumating din ang kanyang asawa. Oh, umalis ka? Saglit lang naman. 2 hours lang akong wala. Sino nagbantay kay Marky? Si Mama. Wala namang ibang magbabantay eh. Nasaan na pala si Marky? Wala naman sa kwarto eh. Wala rin dito sa sala, wala sa kusina. Ewan ko, lumabas dyan kanina. Baka nandun kila Hazel. Sana dinala mo na lang yung bata kina kuya. Madadaanan naman yun. Nakita mo na. Gabi na, ni hindi alam ng mama mo kung nasaan si Marky. Tabi nga dyan! Agad na pinuntahan ni Shara ang anak niya sa kapitbahay pero nagsusuka na ito ng malala. Namumutla na nga sa dami ng isinusuka. Sa taranta, dinala nila ang bata sa ospital. Doon nalaman na nakakain pala ito ng kontaminadong pagkain. Mabuti na lang daw na dala nila agad dahil baka kung nagtagal pa ay baka mawala na sila ng anak. Halos 3 araw na nasa ospital ang bata. Ang bilis nga nitong mga yayat dahil ayaw kumain. Ang alam lang ni Shara,
Sinabi ng anak niya na lola niya ang nagpakain sa kanya. Sumuka raw siya tapos hindi masarap ang pagkain. Kaya nung nalaman yun ni Shara, inaway na naman niya ang biyenan niya. Ano na namang pinakain mo sa bata? Ano na naman ba yon? Bakit ako ang sinisisi mo? Pinakain ko lang naman siya ng hapunan dahil hindi ko alam kung anong oras kayo uuwi. Anong ulam pinakain mo sa kanya? Kailangan ba alam mo pa? Malamang yung menudo. Menudo na niluto mo at itinago mo sa kwarto mo? 3 araw na yung nakatago tapos ipakakain mo sa anak ko? Nag-iisip ka ba? Kaya duda ako kapag sinabi mong bibigyan mo yung anak ko eh. Kasi isa lang ibig sabihin nun, sira nang ipapakain mo. Kasi hindi mo naman ibibigay yung pagkain kapag nakakain pa eh. Kasi ganun ka kadamot. Grabe ka! Ang lala nito. Napahamak pa ang anak ko. Han, hindi naman yata... Isa ka pa! Manahimik ka! Hindi mo ba nakikita ang ginawa ng mama mo, ha? Kung hindi pa ako umuwi, baka wala na ang anak ko. Totoo naman ang sinabi ko eh. Hindi naman talaga magbibigay ang mama mo kung hindi sira yung pagkain. Nuknukan ang kadamutan yan eh. Malamang sasabihin mo, hayaan na. Hindi yun ganun, ha? Kung hahayaan yan, baka mamatay pa si Marky. Hindi ka rin nag-iisip. Kaya nagtiis ako, akala ko magkakautak ka pa. Kaso hindi na. Kung yung pagdadamot ng nanay mo sa pagkain, sa mga gamit, at kung ano-ano, mapapalampas ko pa. Pero hindi itong nangyari kay Marky. At kahit makiusap ka pa, kahit hanapin ka pa ng anak natin, makikipaghiwalay na ako sa'yo. Han, huwag kang magdesisyon ng galit ka. Magdedesisyon ako kahit na anong emosyon ko dahil pagod na akong intindihin ka at pagbigyan ng nanay mo. Napakasama ng ugali niyan. Ipinagdamot niya yung pagkain, tapos kung kailang sira na sa kanya ibibigay. Tingin mo ba nasa matinong pag-iisip yon? Tawagin na akong masama ng kung sinong tao dahil sa pagsasalita ko ng ganito. Hindi niyo nararamdaman ang nararamdaman ko bilang ina. Tama nga si kuya. Para kang batang hindi makabitaw sa sayo ng nanay mo. Sana hindi ka na lang niya pinakawalan para hindi ka nakapag-asawa. Nakabuo ka ng bata. Pero wala kang utak at paninindigan. Hoy! Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng anak ko! Wala kang karapatan dahil naging palamunin ka lang din niya. Sabihin mo nang may trabaho ka, hindi mo pa rin kayang mabuhay nang wala siya. Kawawa ang apo ko! Mas kawawa kami ng anak ko. Kahit iwanan siya sa tatay niya, hindi ko kayang pagkatiwalaan. Hindi na ako makakampanting andito ang anak ko. Nakakabaliw kayong dalawa. At ikaw naman, Carl, mag-isip ka. Tingnan mo kung anong sinasabi at ginagawa ng nanay mo at kung anong pinagdaraanan ko. Ang asawa, hindi lang pag-provide ang trabaho niyan, ha? Hindi lang pera mo ang ambag mo sa pamilya na to. Kailangan ka rin namin bilang lalaki na maaasahan at pagtatanggol kami. Kaso wala eh. Puro na lang hayaan. Puro lang pagbigyan ng nanay mo. Hindi ka nun ang buhay. Hindi palaging uunawa ang isa habang nananamantala naman ang isa. Huwag mo ako sisihin sa nangyari sa anak mo. Nagmagandang loob lang akong pakainin siya dahil sabi niya nagugutom na siya. Aba, alangan namang ibigay ko sa kanya yung ulam ko. Alangan namang lutuan ko siya, wala ngang mailuluto dyan. Hindi ako kukuha sa grocery ko, no? Ang galing mo naman. Sa'yo nang meron dyan, kaya yun na lang ang pinakain ko. Hindi ka nalang magpasalamat, nagmalasakit pa ako sa anak mo. Ay, wow! Kailangan pala ipasalamat pa yung pagkapahamak ng anak ko, ano? Mas mabuti nang hindi mo na lang siya pinakain sana eh. Kasi, kahit pa paano, sasakit lang ang tiyan niya sa gutom. At pag uwi ko, makakakain naman siya. Ayan, narinig mo sinabi ng nanay mo? Huwag mo sabing hindi mo pa rin alam kung bakit ako galit. Mukha nga. Huwag mo kong sasabing hayaan ko na lang. Kasi talagang hahayaan ko kayo. Hahayaan na kita mabuhay kasama yung ina mo. At hayaan mo na lang din kaming mabuhay ng anak mo na wala ka. Isa sa ikinagagalit ni Shara, ayaw tanggapin ni Manette ang mali niya at ayaw pa ring maniwala ng asawa niya na mali ang ginawa ng kanyang ina. Hindi mailalabas ng normal na salita lang ang galit ni Shara. Kahit murahin niya ang biyenan niya ng lahat ng klase ng mura na nababanggit ng isang tao, hindi sapat para mawala ang galit. Dahil kahit naman masakit na salita na ang sabihin niya, tatawanan lang siya ni Manette at aasarin lalo. Kaya kahit na mali, desidido siyang makaganti. Gusto niyang makabawi dahil punong-puno na siya ng galit, hindi na yun madadaan sa pagpatawad na lang. Dahil iniisip niya, paano niya patatawarin ng taong hindi naman tinatanggap ang pagkakamali niya?
Iisa na lang ang paraan na alam ni Shara, ang lumapit sa itim na kapangyarihan. Hindi ba ako babalikan yan kung sakali man? Sigurado ka dyan ha? Baka mamaya yan isang albularyo lang talo na kagad tapos sabay pa tayong babalikan. Hindi yan basta kulam lang. Gusto ko yung barang talaga. Oo, barang mismo. Ayoko nung simpleng sakit lang. Gusto ko yung sobrang lala. Tapos pahihirapan siya habang nabubuhay siya. Walang ibang nakakaalam ng ginawa niya. Hindi niya nga akalain na aabot siya sa ganung punto. May kakilala kasi siyang magaling pagdating sa itim na kapangyarihan. At kahit na may mga umaapi sa kanya noon, ni minsan hindi siya nagpatulong. Pero sa nangyari sa anak niya, ibang usapan na raw ang galit na yon. Hindi na yon simpleng bagay lang. Ipinaubaya na niya sa mambabarang ang pagpaparusa sa biyenan niya. Hindi niya nga lang alam kung kailan ito mangyayari. Hanggang sa isang araw, may ibinigay ang kaibigan niyang pagkain. Kailangan daw maubos yon nang babarangin niya. Alam naman niya na kapag nakakita ng pagkain si Manette, kakainin niya ito kahit na hindi kanya. Ginawang palusot ni Shara ang pagkuha ng gamit nila ng anak niya, kaya nakabalik siya sa bahay nila. Inilapag niya ang pagkain sa mesa. At tama nga siya, hindi yun pinalampas ni Manette. Paglabas ni Shara ng kwarto bit-bit ang gamit, naabutan niya ang biyenan na nakakalahati na sa kinakain nito. Wala na, nakain ko na. Akin na lang to. May magagawa pa ba ako? Paubos mo na nga oh. Ang sarap nito ha? Saan mo to nabili? Bigay yan ng kaibigan ko, kaya sobrang sarap niyan. Kasi may espesyal na sangkap yang kasama. Buti naman nag-enjoy ka. Ubusin mo yung lahat ha. Para sa'yo talaga kasi yan eh. Ay buti naman at naisipan mong magbigay ng hindi nagagalit. Kasi naman, ang damot mo eh. Tapos inaaway mo pa yung anak ko. Sinusuyo ka na nga, nagpapahabol ka pa talaga. Bahala ka. Kapag yun nakakita ng bagong asawa, iiyak ka talaga. Kung magkaroon man siya ng bagong asawa, sana hindi mo kaugali. Sana nga yung hindi ko kaugali. Sana yung matatapatan ka una pa lang. Kasi kung kaugali ko, may kawawa na namang babae. Tapos ka na ba? Umalis ka na. Ang sarap naman talaga nitong pagkain na ito. Ay, iba yung pagkakagawa. Talagang malinamnam. Nakatingin lang si Shara sa kanyang biyenan habang parang may kaagaw ito kung kumain. Sakalang umalis si Shara nung ubos na ang pagkain para masigurado niyang salo lahat ni Manette kung anumang mahika meron doon. Pinabayaan na lang muna ni Shara ang biyenan niya. Hindi niya alam kung kailan e-epekto pero sigurado siyang magkakaroon ng pagbabago rito. Isang araw, pinuntahan ni Carl ang asawa niya para suyuin. Han, sorry na. Miss ko na kayo ni Marky. Umuwi na tayo. Ayusin natin to. Paano mo nakikitang maaayos natin to, ha? May gagawin ka ba kapag sinabi kong pagod na talaga ako sa mama mo? Kasi kung wala pa rin, wag na. Tama na muna tong ganito. Kapag laki ni Marky, maiintindihan niya rin kung bakit pinili ng nanay niyang lumayo. Yung mama mo na lang ang piliin mo. Tutal, wala din naman kami ng anak mo. Nakausap ko naman na si Mama. Ang sabi niya, aayusin na raw niya. Hindi niya na yun uulitin. Ilang beses ko na yung narinig. Wala namang nangyayari. Malamang, madali lang naman talaga magsalita. Pero mahirap na yon kapag paninindigan. Oh, kung magbabago man ang mama mo, sagit lang din dahil babalik at babalik siya sa tunay niyang ugali. Hindi siya magbabago ng tuluyan kung hindi siya mapaparusahan dahil sa kadamutan niya. Saka mo na lang ako sa UN kapag sigurado ka ng kaya mo ng manindigan para sa pamilya natin. Kasi kung hindi, baka tama na ganito na lang tayo. Nagmamatigas si Shara pero may parte sa kanya na gusto niyang sumama sa asawa niya dahil gusto niyang malaman kung anong nangyayari sa biyenan niya. Pero hinayaan na lang muna ni Shara dahil mababalitaan niya pa rin naman kung anong mangyayari dito. At tama nga siya dahil minsan noong nasa labas sila ng kuya niya para bumili ng pagkain, nakita nila si Manette na nagsusuka sa labas. Masakit siguro tiyan yan. Baka nakakain niya ng expired na pagkain. Baka sira na, pinagdamot niya pa. Kanino naman yung magdadamot? Dalawa na lang sila ng anak niya sa bahay. Oh, ano yun? Bakit may lumalabas sa mga ipis sa bibig niya? Hala, kadiri naman. Tara na nga, kinikilabutan ako.
Nagtataasan ang mga balahibo ko, oh. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Huwag na muna, kuya. Panoorin na lang muna nating magdusay matanda na yun. Uy, ano panoorin dyan? Seryoso ka ba, Shara? Nakakadiri yan, oh. Ang weird mo naman. Takot ka sa ipis, di ba? Oo, pero hindi naman lumalapit sa akin yung ipis. Nasa bibig naman ng matanda na yan. Gusto ko lang siya makita kahit saglit lang. O kahit mas matagal, basta paulit-ulit siyang sumusuka ng mga buhay na insekto. May kakaibang nararamdaman si Shara sa kanyang puso. Natutuwa siya. Hindi na niya ikakailayon. Dahil yun naman talaga ang gusto niya. Ang makitang napaparusahan ang kanyang biyenan. May isang kapitbahay ni Manet ang kumuha at tumulong sa kanya. Matapos nun, hindi na alam ni Shara kung ano na ang nangyari kay Manet. Para mas masiyahan siya at makita kung anong pagdurusa na ang pinagdadaanan ng kanyang biyenan, pumunta siya sa bahay nito. Naabutan niya pa nga si Carl. Hindi ko alam kung ano nangyayari kay Mama. Han, pwede bang dito ka muna saglit? Tulungan mo naman ako. Ay, ito na naman. Ayokong sumuka, natatakot ako baka kung ano na naman ang lumabas sa bibig ko. Ay, bakit ba ako nagkakaganito? Teka, kukuha ko ng maligamgam na tubig para uminom ka, Ma. Hindi kumikibo si Shara. Kahit nasumuka na naman ang kanyang biyenan. May maliliit na ipis na lumalabas sa bibig nito. Buhay na buhay. Hindi lang yon. Kahit na hindi sumuka si Manet, parang kusang lumalabas galing sa sikmura niya ang iba't ibang insekto. Sa una, kulay berdeng likido ang sinusuka ni Manet. Susundan na yon ng mga buhay na insekto at ang sabi niya, kada susuka siya, ramdam niyang gumagapang ang mga insekto na yon sa loob ng kanyang tiyan papunta sa lalamunan. Hirap na ang matanda, kaya habang nakikita yon ng kanyang manugang, halata na masaya talaga si Shara. Ilang araw na ganon si Manet. Hindi man oras-oras ang suka niya, pero pag sumuka naman siya, ang sabi niya ay para na siyang mamamatay. Dahil mag-isa lang siya sa bahay, nakiusap si Carl sa asawa niya na baka pwedeng tulungan siyang magbantay sa nanay niya. At bakit mo naman naisip na handa akong tulungan ng nanay mo? Matapos sa mga ginawa niya sa akin at sa anak natin? Han, please, wala ako iba maaasahan. Wala naman kami makukuha na magbabantay eh. Nagbayad si Kuya kaso nung nakita na yung pagsuka ni Mama, ayun, umalis na agad. At tingin mo ako kaya ko yun? Ginagawa mo na talaga akong kawawa. Hindi naman sa ganun. Wala lang talaga akong ibang malalapitan. Naawa na kasi ko kay Mama eh. Buti pa sa mama mo naawa ka, no? Tapos sa amin ng anak mo, hindi. Pagbibigyan kita. Sige, huli na to. Pagkatapos nito't wala pa rin akong makitang dahilan para manatili sa relasyon natin. Ayoko na talaga. Naawa naman ako sa'yo at kay Marky. Kaso kasi matanda na yung mama ko tapos wala na siyang iba maaasahan dito na malapit sa kanya. Oo, alam ko naman yung pinagdaraanan mong hirap. Pero kasi Pero kasi ano? Mas madaling kampihan ng mama mo? Hindi mo ba alam kung bakit siya nagkakaganyan? Kasi masama ang ugali niya. Dahil napakadamot niya. Alam kong alam mo na yan noon pa. Imposibleng hindi mo alam anong ugali ng nanay mo. Kahit pa sabihing hindi siya nagdadamot sa'yo, pero nagdadamot siya sa ibang tao. Kaya naman pala yung sinasabi mong dati mong ka-live-in iniwan ka eh. Yun pala, hindi matiis ang nanay mo. Nakikitira ka lang sa nanay mo noon, di ba? Kaya ka nga kamo bumili ng bahay at bumukod para kapag may asawa ka na, hindi magkakaroon ng problema sa mama mo. Oh, ano to? Ano tong ginawa mo sa akin? aalis din naman si Mama dun kapag tapos na yung bahay niya eh. Sa ngayon, sa bahay muna siya. Tapos hindi pa siya maayos. Ilang beses ko nang narinig yan. Puro ka kasi hayaan. Kakahayaan niyo sa nanay ninyo lumala ng ganyan. Basta, itong sinasabi ko sa'yo. Pag-isipan mo mabuti kung anong gusto mo sa buhay mo. Magkaroon ng buong pamilya o makasamang nanay mong madamot. Hindi kita papipiliin dahil hindi ka naman dapat pumili. Dapat alam mo na kung anong gagawin mo. Dahil kalalaki mong tao, wala kang paninindigan sa pamilya mo. Nagpakasal ka pa kung ganyan ka lang din naman pala. Hindi isinama ni Shara ang anak nila sa bahay. Tumutuloy ito sa kapatid niya dahil ayaw ni Shara na maapektuhan ng bata sa magulong buhay.
Kahit nakapalit naman nun ay nagugulo rin ang relasyon ng bata sa mga magulang niya. Lumalayo ang loob sa kanila dahil laging nasa ibang tao. Gabi na lang kung magkita silang mag-ina, lalo na kapag umuwi na si Carl, doon lang kasi umaalis si Shara. Hindi na niya iniisip na mag-asawa pa rin silang dalawa. Wala na rin siyang trabaho dahil malaki ang pera na alok sa kanya para lang alagaan si Manit. Isang araw, nagluto ng pagkain si Shara para lang sa kanya ang niluto niya dahil bawal nga ang pagkain na yon sa biyenan niya. Nagulat na lang siya noong dinilaan na ni Manit ang ulam. Ay, iyo ba ito? Akala ko sa akin. Huwag ka nang kumuha kasi nadilaan ko na yan. Maarte ka pa naman. Hindi ako talaga kukuha dyan. Ayaw nga kitang sabayang kumain eh. Kasi baka magsuka ka at maglabasan ng mga ipis dyan sa bibig mo. Baka mamaya masuka din ako at mawala ng gana, no? Alam mo nang ang bawal sa'yo yan, kinuha mo pang lahat at pinagdamot mo pa. Ay, eto na naman. Para na namang hinahalukay ang bituka ko. Oh, di ba tama ako? Susuka at susuka ka dyan. Ew, kadiri ka. Kulay brown na malagkit yung sinusuka mo. Tapos ano yan? Yak! Maliliit na uod. May gumagapang oh. Ay, kadiri! Nagsusuka na nga yung tao, nilalait mo pa ng ganyan. Wala ka talagang awa sa akin. Pinapasahod ka naman na hindi naman dapat. Anong hindi dapat? Anong akala niyo sa akin, libre mag-alaga ng gaya mo? Tumahimik ka na nga. Ayoko na. Sumasakit pa ang ulo ko kada susuka ako. Ay, Diyos ko. Bakit ba nangyayari itong ganito sa akin? Ano ba naman yan? Ay, bakit ako pa? Bakit ikaw pa? Talagang tinanong mo yan? Gusto mo bang ako na lang ang sumagot para sa'yo? Huwag mong pagdudahan kung bakit ka napaparusahan. Baka nakakalimutan mo kung gaano ka kadamot. Kung gaano kalala ang pag-uugali mo. Tingnan mo nga, pati pagkain na hindi iyo pinagdadamot mo. Tapos mga gamit na hindi naman ikaw ang bumili. Pwede bang wag mo akong pagsalitaan ng ganyan? Hindi ako madamot. Hindi ko naman kasalanan na kapag gusto ko yung isang pagkain o bagay na kukuha ko. Isa pa, anak ko ang kumikita ng pera. Ibig sabihin, sa akin yung mga gamit na meron siya. May ambag ako sa bahay na to, sa buhay ng anak ko. Kaya kung may kinukuha man ako at hindi pinapayagan ng iba na makuha, tama lang yon. Hindi ako madamot. Marunong lang akong dumiskarte. Tama nga, wala pa rin mangyayari sa pag-uugali mo. Ako rin kasi yung may mali eh. Ang hilig kong umasang magbabago pa ang isang tao. Ang hilig kong magbigay ng chance. Huwag ka nga magpaawa dyan. Humihilab na naman ang tiyan ko. Grabe. Ang sakit. Buti nga sa'yo. Ganyan dapat ang parusa sa mga madadamot na tao. Buti sana kung yung pinagdadamot mo yung sayo mismo eh. Buti sana yung madamot ka pero hindi ka umaasa na may magbibigay lang sayo. 'Di ba? Kapag ikaw hindi nagbigay, okay lang. Kapag yung iba magtatampo ka tapos magagalit ka pa. Hindi ko responsibilidad na magbigay sa ibang tao. Aba, hindi ko na problema kung may kulang sa kanila. Kung wala sila nung meron ako. Kahit sila pa yung asawa o anak ng anak ko. Yan na nga yun. Yan na nga mismo ang sinasabi ko. Bakit ba takot na takot ka magbigay ha? Mamamatay ka ba kapag namahagi ka ng kaunti sa isang tao? Hindi nga ako madamot. Marunong lang ako magtira para sa sarili ko. Nasusuka na naman ako. Tabi nga dyan! Ang problema sa'yo, ayaw mong may ibang taong makikinabang. Kapag ayaw mo na at hindi na talaga pwede, tsaka mo ibibigay. Pero hanggat kaya mo pang magamit at makain, tinatago mo hanggang sa masira. Yon ang ugali mo. Kaya tama lang sa'yo yan. Yang mga insekto na yan, nilalamon yan yung maitim mong pagkatao. Mas masaya akong nakikita kang ganyan dahil alam ko nakakaganti ako sa galit na binigay mo sa akin. Akala mo ata, nakakalimutan kong ginawa mo sa anak ko. Kaya ayan, magdusa ka! Walang ginagawa si Shara. Pinapanood niya lang ang biyenan niya na nakasalampak sa sahig. May mga suka sa katawan, malagkit at may mga insekto. Umiiyak na ang matanda dahil sa sakit ng sikmura niya at ng lalamunan niya.
Dagdag pang hindi nito alam kung anong pwedeng gawin. Wala namang magawa ang doktor. Wala rin kahit pa ang nilapitan nilang manggagamot. Lumapit na rin kasi sila sa albularyo, pero hindi sila makahanap ng magaling na pwedeng lumaban sa mambabarang. Dahil kada may gagamot sa kanya, umaatras din. Minsan pa, may nilapitan silang albularyo pero hindi man lang binigyan ni Manette ng donasyon dahil sabi niya sayang lang. Pati yung taong pwedeng gumamot sa kanya, pinagdadamutan niya kaya hindi nakapagtataka na hindi siya gumagaling. Ilang buwan ang lumipas, nangangayayat na ang matanda. Butot balat na lang, nanghihina, hirap na kung tumayo at kumilos. Pero hindi pa rin nagbabago sa kadamutan niya. Habang nasa bahay si Shara, may hinahanap siyang gamit. Sakto na dumating din si Carl. Maaga itong umuwi galing ng trabaho. Yung washing machine hindi ko makita. Kunin mo sa kwarto ng mama mo. Bakit naman dadalhin ni Mama yun sa kwarto niya? Ano namang gagawin niya ron? Malamang ayaw niyang ipagamit. Hindi naman damit kong lalabahan ko eh. Yung damit niya. Kunin mo na, tapos ikaw na maglaba. Aalis na ako. Huwag ka na muna umalis, Han. Pupuntahan ko pa ang anak natin. Tsaka last day ko na ngayon. Ayoko nang alagaan yung mama mo. Ang hirap pakisamahan kahit may sakit na. Nung nakaraan, kung hindi pa naman niya nasisiraan ng bait, itinago yung kalan sa bodega kasi nga raw baka gamitin ko. Hindi raw ako yung may-ari nun. Ewan ko kung paano mo natitiis yan. Mag-asawa ka na lang ng bago. Yon ang paalagain mo kung walang makuha na mag-aalaga. Alam mo naman yung mga matatanda eh. Baka naman binibiro ka lang ni Mama. Malala na yung nararamdaman niya ngayon. Huwag mo naman siyang iwan oh. Hindi ko na kasalanan yon, Carl. Kaya siya nagkakaganyan kasi napaparusahan na siya. Humiyawog siya sa sakit habang hinahalukin ng insekto ang tiyan niya. Hindi naman siya nagbabago ah. Ang lala naman niyang pag-intindi mo sa mama mo. Aba, sige nga. Sinong matinong taong itatago ang washing machine sa kwarto para hindi maggamit at mapakinabangan ng iba? Kung hindi pa naman ibang level ng kadamutan yon, Carl. Nangihina na nga siya, nagawa niya pang hilahin yun para itago. Oo, maliit lang yung washing machine. Pero hindi pa nag-iisip yung nanay mo? Gusto niya mano-mano ako maglalaba? Paano ako magluluto ng pagkain niya? Sa kamay ko? Madalas niyan tinatago niya pati timba at tabo. Baka kasi naiinip lang sa bahay, Han. Ay, hindi yan naiinip sa bahay. Kaka-justify mo sa mali niya, lumalala. Bahala ka na. Hindi na ako magpapaliwanag ng pagkahaba-haba. Tapos ang isasagot lang naman sa akin, pabayaan na lang at intindihin. Hindi na yan kainti-intindi, hoy. Bahala ka na sa buhay mo. Kahit na pinakiusapan ni Carl si Shara, kusa pa rin itong umalis. Paulit-ulit lang din naman ang naririnig niya. Palaging dapat siya ang umunawa pero wala namang pagtanggap ng pagkakamali. Isa lang naman sa dahilan kaya pumayag si Sharang alagaan ang kanyang biyenan ay para makita kung magbabago ito o kung magsisisi sa pagiging maramot nito. O marinig ang paghingi ng tawad sa nangyari kay Marky. Kaso, wala namang nangyayari ni hindi niya nakikitaan na may kaunting pagsisisi. Ilang linggo ang lumipas, lagi siyang nilalapitan ni Carl. Hindi para sa ikaaayos ng pamilya nila, kundi para sa nanay nito. Isang beses pa, nakapag-usap ang magkuya. Okay na yung sa ticket nyo sa bus. Sure ka na uuwi kang probinsya? Paano si Carl? Hayaan mo na siya. Sa hindi naman niya inaayos yung para sa amin ng anak niya. Hindi naman pamilya namin ang gusto niyang buuin. Pero ano kaya nangyari dun sa biyenan mo? Ang lala nga raw ng paglabas ng mga insekto. Nabalitaan ko lang naman. Sabi ng tropa ko yung malapit lang sa kanila. Pinabarang ko yun. Ha? Barang? Oo, yung itim na mahika. Naiinis kasi ako sa kanya kaya nagawa ko yun. Dala lang talaga ng galit ko. Loko ka, wag ganun. Masama yun. Alam ko naman yun. At bago ko namang ipagawa yun, pinag-isipan ko mabuti. Paraan ko lang naman sana yun para bigyan siya ng leksyon eh. Kaso naman, ganun pa rin pala kalala ang ugali niya. Kahit mambabarang pala, hindi kakayaning mapabago siya. Oh, ano naman balak mo ngayon yan? Hindi mo ba yun ipapaalis? Kawawa rin naman siya eh. Naiinis ako sa matanda na yun pero kawawa rin kasi naman ang hirap ng may sakit. Sana inasa mo na lang sa karma yung mangyayari sa kanya. Kasi malamang sa malamang yan, makakahanap din siya ng katapat niya. Huwag mo na gawin ulit yung ganun ha. Kasi baka sa susunod yan, hindi ka na makapag-isip kapag may kaaway ka.
Lagi ka na lang lalapit sa mangkukulam. Hindi ko naman nauulitin yun, kuya. Nadala lang talaga ako ng emosyon ko. Tsaka bala ko na rin namang ipaalis yun eh. Kaya nga, lalayo na kami ng anak ko para mailayo ko na siya sa ganong klase ng lola. Mukha rin namang ayaw siyang pabayaan ng asawa ko eh. Kaya kami na lang yung pinabayaan niya. Alam ko na mahirap ang naging desisyon mo. Pero sana maging maayos din ang lahat. At sana matuto rin yung matanda na yun na hindi lahat ng bagay kailangang itago. Dahil ipinagdadamot na ipahiram sa iba. Mag-iingat kayo palagi ni Marky ha. Basta sabihan mo ko kung may kailangan ka. Seryoso si Shara sa sinabi niyang ipababawi niya ang barang. May halong awa at galit pa rin sa puso niya. Hindi siya sigurado kung tama ba ang gagawin niya, pero kung aalis na rin naman siya at lalayo, para saan pang napaparusahan si Manette? Hindi niya rin naman makikita na susuka ito sa harapan niya. Hindi niya naman maririnig ang boses nitong hirap na hirap. At kung sakali man na may ibang tatratuhin na ganon si Manette, iniisip na lang ni Shara na yun na ang makakatapat nito. Baka hindi barang ang makapagpapabago sa isang tao. Dahil minsan, may mga tao talaga na kahit na nahihirapan na sila, hindi nila aaminin na may mali sila. At mas lalo na, hindi nila aayusin ang sarili nila para magbago. Ilang araw ang lumipas, walang balita si Shara sa kanyang biyenan. Hanggang sa nakipagkita sa kanya ang asawa niya. Aalis na kami. Kung sakaling gusto mong makita ang anak natin sa mga susunod na araw, sabihan mo lang ako. Pwede mo ring makita si Marky bago kami umalis. Tapos yung sa annulment. Hindi ko pa alam paano ba magproseso nun. Siguro kapag nakiipon na ako at may pera na ako, saka ako lalapit sa abogado. Sa ngayon, tama na muna magkalayo tayo. Ayaw mo na ba talagang bumalik sa bahay? Maayos naman na si mama eh. Nakausap ko na siya. Nasabi niya na sa akin na hindi niya nauulitin yung mga nagawa niya. Naniniwala ako sa kanya. Sana maniwala ka rin. Alam kong hindi kami ang kailangan mo. Hindi kami ang pinipili mo. Gusto mo ba kami makasama dahil mahal mo kami? O dahil gusto mo yung ideya na buo lang tayo para may mag-aalaga sa mama mo? Ano? Hindi ka makasagot, no? Kasi alam mong yung nanay mo pa rin ang pipiliin mo. Kaya nga kami na lang ng anak mong lalayo eh. Hayaan mo. Hindi ko naman nahahayaan na may maging galit sa iyong anak natin. Ipauunawa ko sa kanya na minsan, kahit wala namang naglolo ko sa isang relasyon ng mag-asawa, sapat na yung desisyon ng isa para makasira ng pamilya. Tsaka ikaw pa rin ang tatay ni Marky. Hindi na nga lang yung asawa ko. Eh baka naman pwede pa nating maayos to. Konting tiyaga lang naman sa mama ko, Han. Di naman kailangan na mauwi tayo sa hiwalayan eh. Simpleng bagay lang naman to. Hindi naman ganun kalala. Kapag nakasundo mo naman si mama, makikita mo na okay siya. Kaya mukha siyang madamot kasi nga sobrang tipid nun, saka maalaga sa gamit. Akala niya kasi lahat ng gamit na hihiramin ng iba masisira nila. Konting pangunawa lang naman ang hinihingi ko. Alam mong sakit ito para sa akin. Hindi lang pala yung madamot kong biyena ng kaaway ko. Mas masakit pa na yung asawa na dapat kakampi ko pa, yon ang kalaban ko. Kakaintindi ko sa mama mo at sa'yo. Hindi ko na maintindihan bakit kailangan ko kayong intindihin. Lalo mo kung binibigyan ng dahilan para lumayo. Kaya sige na. Sana, maging masaya ka na. Kasi ako kailangan kong maging masaya at malaya. Pagod na akong umunawa. Hindi sa lahat ng panahon ibang taong iintindi sa mama mo. Magkakahiwalay na nga lang tayo. Hindi mo pa rin maintindihan lahat. Alam ko naman na hindi kayo magkasundo ni mama eh. Pero mabait naman siya. Kung may ipinagdadamot siya, minsan kasi ganun lang ugali niya. Kapag gusto niya talaga. Hindi naman yung sobrang hirap intindihin eh. Saka kapag napagawa naman na yung bahay niya, lilipat na siya. Konting pagtitiis na lang sana. Hindi yun simple. Kahit kaunting pagtitiis pa yan, hindi mo pa rin maintindihang ayoko na magtiis. Ako na lang palaging nagtitiis. Kung sana una palang pinagsabihan niya na yung nanay niyo sa ugali niyang grabe kung magdamot. Wala naman tayong problemang ganito sana. Ilang beses na ako naglabas ng saloobin sa'yo, pero lagi mo sinasantabi yung nararamdaman ko. Pakiramdam ko hindi mo ako asawa eh. Buti pa yung iba, kahit na sinong kaaway ng asawa nila, kakampi nila. Hindi porket tahimik ako noon, tahimik na lang ako palagi. Ayoko na ipaliwanag yung nararamdaman ko, dahil mas lalo lang sasama ang loob ko. Dahil ako pa rin yung gusto mong umunawa sa mama mo.
Basta tapos na tayo, Carl. Yun na yun. Yun na ang huling usapan ng dalawa. Mabigat ang dibdib ni Shara, lalo na kapag umiiyak ang anak nila kahahanap sa tatay nito. Pero kahit na ganon, nagawan pa rin naman ng paraan ni Shara. Hanggang sa unti-unting nauunawaan ni Marky ang tunay na dahilan. Dahil nung tumungtong ng 11 taong gulang ang bata, isinama ito ng tatay niya sa bahay nila kung saan kasama pa rin ni Carl ang kanyang ina. Inis na inis si Marky dahil pinagdadamutan siya ng kanyang lola. Lahat daw ng gamit na kailangan sa araw-araw ayaw ipagamit sa kanya. Nagsusumbong ang bata sa kanyang ama pero sinasabi lang na pabayaan niya na lang dahil nga matanda na. Dahil doon, napatunayan ni Shara na tama lang ang desisyon niyang umalis at makipaghiwalay sa asawa niya. Dahil hindi niya maisip na ilang taon siyang magtitiis sa pag-uugali ng kanyang biyenan. Kahit sa panahong kasalukuyan, hindi na talaga nagkabalikan ang dalawa. Nagkaroon ng bagong kinakasama si Carl at mukhang iyon ang katapat ni Manette. Nabalitaan kasi ni Shara na kahit daw sa harapan ng maraming tao, ipinapahiya ng kinakasama ni Carl si Manette. Hindi raw makapalag ang matanda dahil kahit pagdamutan niya ang babae, gumagawa ito ng paraan para si Manette ang magdusa. Minsan talaga, may mga ugaling akala ng iba ay normal lang, na kada sasabihing intindihin mo na lang ay hindi nalalala. Gaya na lamang ng ugali ng mga mararamot na tao. Sa umpisa, iniisip ng marami na simpleng pagtitipid lang ito o pagiging praktikal. Pero may pagdadamot na hindi tungkol sa pera, kundi tungkol na sa pagnanais na kontrolin kung sino ang may karapatang makinabang, kumain, gumamit o maging masaya. Ang masakit, may mga taong hindi nakikita ang sarili nila na maramot. Ang tingin nila sa sarili nila ay maingat, mapag-ipon o marunong sa buhay. Pero habang tumatagal, hindi nila napapansin na unti-unti na nilang ipinagkakait hindi lang ang gamit at pagkain kundi pati respeto, katahimikan at pakiramdam ng pagiging pamilya. Minsan ang ugat nito ay takot mawalan. Minsan naman, nasanay silang sila ang inuuna, kaya nahihirapan silang tanggapin na may ibang tao rin na dapat bigyan. Hindi naman kailangang magbigay ng sobra para masabing mabuting tao, pero mas mabuti pa ring magbigay kung kaya naman, kaysa magdamot hanggang sa masayang lang. Tandaan na ang buhay ay umiikot sa pagbibigayan. Hindi lahat ng bagay sa buhay ay pera lang. May panahon na ikaw ang may kailangan ng tulong at may panahon din na ikaw ang makakatulong. Kapag marunong kang magbigay, mas nagiging bukas din ang mundo para tulungan ka pag ikaw naman ang nangangailangan. Mas magaan ang buhay kapag nagbabahagi kaysa ang manatili sa ugaling maramot. Kayo ba mga apo? Nakakilala na rin ba kayo ng taong maramot? Paano nyo sila pinakikisamahan? Ibahagi nyo na sa amin ang sarili ninyong karanasan, kasabay na rin ang inyong opinyon at komento ukol sa ating bagong kwento. Naway nakapaghatid ito ng magandang aral sa inyo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.